over 300 aftershocks na yung nangyari sa Davao Oriental. And the most recent one is another aftershock, if I'm not mistaken, parang nasa 6.9 magnitude ata yun. And now may tsunami warning ulit sa Davao, entire Davao Oriental. And so far, well, yung pinaka-ideal naman kasi natin when it comes to calamities kasi is of course zero casualties. Unfortunately, nagkaroon na tayo ng 3 casualties na sa Davao Oriental, and marami na rin mga damages din to infrastructure, sa mga homes din, marami mga totally damaged din ng mga homes. Now, for my district, I can say na hindi naman masyadong grabe yung damage. Pero of course, no joke din naman yung 7.6 magnitude earthquake. And for 1 minute din yun, tuloy-tuloy na umaalog, lumilindol. And with the aftershocks pa. So may mga considerable damages din to our schools, our school buildings. And yung mga bridges, minomonitor natin. Yung ibang mga government buildings din natin, minomonitor din natin. But so far, it still remains as with 3 casualties lamang. Pero marami rin may mga injured, more than 200 persons din yung mga injured. May mga learners din tayo, mga estudyante din na mga na-injured din dahil sa lindol. And so far, nagmo-monitor pa tayo sa status din. So we will have a more complete report by tomorrow from the PDRRMO. Kung based po sa mga natatanggap niyong reports on the ground, kamusta po ang supply ng kuryente at ng linya ng komunikasyon dyan sa Davao Oriental? At kamusta po yung nagkaroon uli daw ng report na 6.8 na earthquake na lindol kaninang 7 p.m. Ano po yung update po dyan? So with regards to yung 6.8, 6.9 na earthquake kaninang 7 p.m., nag-issue ulit ng tsunami warning with waves that may rise above 1 meter and deemed as life-threatening sa mga nasa coastal areas. So kanina, before 7 p.m., nagsiuwian na yung mga evacuees. Tapos ngayon, pagdating nila sa mga bahay nila, babalik ulit sila sa mga evacuation centers natin. However, with the LGUs naman that we are in close coordination with, marami namang nakahanda na mga relief goods, mga pagkain, tsaka tubig din doon sa mga evacuation centers. So I hope na last na yon sa mga aftershocks, pero we don't know. So knowing na earthquakes, patuloy-tuloy pa rin yon. And I just really hope and pray lang talaga na everybody is safe in spite this one. I think yung sa kanina, ano nga ulit yung kanina din na tanong niyo po? Ay, so yung assessment regarding yung supply po ng kuryente at mga linya ng komunikasyon on the ground po, yung mga natatanggap niyo pong mga reports. Yes, so yung sa telecommunications naman natin, so far medyo spotty lang at times, pero everyone's doing their best na rin to keep the communications up because it is after all one of the most important things din na kailangan natin, especially sa disaster-related calamities. Yung mga LGUs naman natin, they also have mga other communication methods such as yung radio, CB radios natin doon. And as to the supply of electricity naman, medyo nahihirapan din yung cooperative, yung electricity cooperative natin kasi marami nga mga linya din na na-affect. And so far, may mga intermittent, mga blackouts din naman tayo. So yung mga disaster relief operations naman involve also yung mga paghanda ng mga gensets din para sa mga emergency powers para sa ating mga evacuation centers, LGU, and other critical infrastructure.